Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao, at ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. Ay ang siyang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. At sa araw na to, ang topic ko ay ang umiibig sa Espiritu Santo, ang tunay na iglesia ng Diyos. Honestly, tayong mga tao ay hindi iiral dito sa mundo kung walang Espiritu ang ating katawan. Dalang katotohanan, ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo ay siya ring iisang espiritu na nananahan sa katawan ng buong sangkatauhan, ang siyang buhay, liwanag at katotohanan kung kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Ang espiritu ay Diyos at siya ang lumikha sa ating mga tao. Honestly, kapag wala ng espiritu ang katawan nating mga tao, ang ating katawan ay mamamatay at lilisan tayo dito sa mundo dahil ang ating katawan nagmula yan sa alabok na muling babalik sa alabok. Pero yung kaluluwa, yan yung espiritu na kawangis ng Diyos Ama na siyang tinanggap ng lalaki at babae na siyang aalis sa ating katawan kung kaya tayo ay mamamatay at lilisan dito sa mundo. At yung ating kaluluwa ay babalik yan sa Espiritu Santo kung saan ito nagmula. Dahil ang ating kaluluwa ay espiritu na ipinanganak sa espiritu ng Espiritu Santo. At para maging kaisa ka ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos, kailangan mong sumunod kay Kristo na sambahin mo rin, ibigin, at paglingkuran ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan mo para magpahayag ng katotohanan ng Espiritu Santo na nananahan sa katawan nating mga tao, ang totoong Diyos na buhay na hindi natin nakikita ng mata, ang siyang Diyos na may gawa ng ating katawan at kaluluwa. Ang ating katawan ay tahanan ng Espiritu Santo, tahanan ng Diyos. Itong ating katawan ay hindi natin pag-aari. Pag-aari yan ng Espiritu Santo dahil templo niya ito. At sa banal na kasulatan, sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, kapag hindi mo kinilala at inibig ang Espiritu Santo, ang siyang amang espiritual ng iyong kaluluwa, kapag lumisan ka na dito sa mundo, ang kaluluwa mo, at humarap na siya sa Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na lumikha sa ating mga tao, yung iyong kaluluwa, hindi rin kikilalanin niya ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu dahil hindi ka naging kaisa ni Kristo na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan ng Espiritu Santo, ang kinikilala mong iyong amang espiritual at Diyos na may gawa ng buhay mo. Sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw at makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Una sa lahat, gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na ang ating bansa, ang totoong pangalan ay Maharlika at hindi Pilipinas. Naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa dahil sinakop tayo ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II na siyang protektor ng relihiyon ng simbahan ng Romano Katoliko. Ang relihiyong Romano Katoliko ay dinala ng isang manlalayag na nagngangalang Ferdinand Magellan na napadpad sa ating bansa na isang utusan ng hari ng Espanya. At dahil kay Ferdinand Magellan, nagkaroon ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa. Pero itong relihiyong Romano Katoliko na to, ang naging layunin ng mga ngaral ay hikayatin ang mga tao na sumamba sa Santo Niño, sa Ribolto, Santo-Santo at Diyos-Diyosan. Hindi para sambahin ang Espiritu Santo sa ating katawan na siyang ating Diyos na may gawa ng buhay natin. Dahil nga kay Ferdinand Magellan, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol at ang relihiyong Romano Katoliko ang nanilang, yung mga leaders ng relihiyong Romano Katoliko ang nililang sa ating mga ninuno kung kaya tayo ay sinakop ng mga Espanyol. Honestly, ang labanan dito sa mundo
ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama, silang mga naging kaisa ng demonyong si Satanas na nanlilinlang ng mga tao dito sa mundo para magasik sila ng kadiliman. At dahil kay Ferdinand Magellan na nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko, namuhay sa kahirapan at kadiliman ng ating bansa dahil ibinaon sa limot ang pangalang Maharlika dahil binuraya ng hari ng Espanya na si Philip II. At yung pangalang Pilipinas, nagmula yan sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Honestly, yung mga sumasamba sa rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan at umiidolo sa mga pari na tinatawag nilang Father ay mga hangal. Sarado ang kanilang puso at isipan na hindi nila nakikita ang mga katuruan ni Kristo ay nagmula sa banal na spirito na nananahan sa katawan ni Kristo. Sinabi ni Kristo na ako at ang Ama ay isa. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo, ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo ang nagsasalita para ipakilala ni Kristo ng Espiritu Santo na nananahan sa katawan niya ay ang kanyang amang espiritual at Diyos na nagsugo sa kanya na parati niyang kasama. Kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo, ang sino mang naniniwala sa akin ay naniniwala rin sa amang nasa akin na siyang nagsugo sa akin. Sinabi ni Kristo, ang sino mang nakakakilala sa akin ay nakita na nila at nakilala nila kung sino ang kanyang ama. Dahil templo ng Espiritu Santo yung katawan ni Kristo at ang aking katawan ay templo rin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nagbuklod sa akin kay Kristo para maging kapatid ni Kristo sa Espiritu na ipinanganak sa Espiritu. Dahil ang aking kaluluwa ay Espiritu na nagmula yun sa Espiritu ng Espiritu Santo. Kaya ka magiging anak ng Diyos ay dahil sa muling ipinanganak ang iyong kaluluwa sa Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. Kapag ipinanganak na ang kaluluwa mo sa Espiritu, hindi mo sasambahin ang mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan dahil alam mo sa puso mo at sa isipan mo na kaya ka umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo na nananahan sa katawan mo at ang sasambahin mo na iyong amang espiritual mismo ay ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan mo na parati mong kasama. At yan ang totoong tunay na iglesia ng Diyos na siyang itinatag ni Kristo, na ang mga tao ay dapat sumampalataya at umibig sa Espiritu Santo na nananahan sa kanilang katawan. Dahil kung hindi ang mga tao magpupuri, iibig at sasampalataya sa Espiritu Santo na nananahan sa kanilang katawan, hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo. At dahil doon, ang kanilang kaluluwa ay mamamatay gawa ng kasalanan dahil ang kasalanan ay kamatayan. Sinabi ni Kristo na ang pagdating ng Ama ay parang magnanakaw. Kailangan mong maging gising at handa. Dahil ang pagdating ng Diyos Ama ay tanging ang Diyos Ama lang ang nakakaalam kung kailan babawiin ng Espiritu Santo ang buhay na pinahiram sa atin. Kung ikaw ay nanatiling tulog, ang iyong diwa, ang iyong puso, at hindi mo nakita sa mga aral ni Kristo na ang Espiritu Santo ang may gawa ng iyong katawan at kaluluwa, sa araw na bawiin na ng Espiritu Santo ang buhay na ipiniram sa iyo, mananatiling tulog ang iyong kaluluwa. At dahil doon, ang kaluluwa mo ay hindi maliligtas. Dahil hindi mo kilala kung saan nagmula ang iyong kaluluwa, kung sino yung ama ng iyong kaluluwa. Tulad nga ng sinabi ni Kristo, ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo at hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Honestly, ang mga gawaing immoral, yung sexual immorality, wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Kaya sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang pangangalunya at pakikiapid. Pinagbabawal din ng Diyos yung huwag kang papatay. Honestly, yung mga tao na pinapatayan nila ang kanilang kapwa dahil sa pera o dahil sa uhaw sila sa tawag ng kamunduan at kalaswaan, binaboy muna nila yung sagradong tahanan ng kanilang kapwa, hinalay nila yon, tapos pinatay nila para maitago nila yung krimen na ginawa nila sa kanilang kapwa.
Pero sa banal na spirito, hindi ka makakaligtas dahil yung katawan ng iyong kapwa at katawan mo, templo yan ng Espiritu Santo. So, may kasalanan ka sa Espiritu Santo kapag hinalay mo at pinatay mo ang iyong kapwa. Pag nakiapid ka sa hindi mo asawa, may kasalanan ka sa Espiritu Santo. Kapag nangalunya ka, may kasalanan ka sa Espiritu Santo dahil binaboy mo yung sagradong tahanan niya. Kapag nagbenta ka ng aliw, yung nakikiapid ka nga dahil bayaran kang babae o bayaran ka ring lalaki, walang kapatawaran yan sa Espiritu Santo dahil yung katawan mismo mo at katawan ng iyong kapwa na nakipag-isang katawan ka sa hindi mo naman asawa, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Kaya ang sexual immorality, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo dahil mga immoral yung gawain na lumalabag sa kautusan ng banal na Espiritu ng Espiritu Santo. At dahil doon, mamamatay ang iyong kaluluwa, gawa ng kasalanan. At sa oras na binawi na ng Espiritu Santo, yung buhay na ipiniram sa iyo, yung kaluluwa sa katawan mo, dahil sa mga kasalanan na ginawa mo, mamamatay din yung katawan mo. Ito yung sinasabi ni Kristo na huwag matakot sa may kakayahang pumatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Bagkus ang katakutan mo yung may kakayahang pumatay ng katawan at kaluluwa na magbubulig sa iyo sa apoy ng impyerno. Honestly, kapag gumawa ka ng kasalanan sa Espiritu Santo dahil mas inibig mo yung mga bagay dito sa mundo, yung mga material na bagay dito sa mundo, mas inibig mong pera, sumamba ka sa mga rebolto, santo-santo na Diyos-Diyosan, at inidulo mo yung mga bulaang propeta, malaki ang kasalanan mo sa Espiritu Santo. Hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo, at dahil doon, kapag binawi na ng Espiritu Santo yung buhay na piniram sa'yo, yung kaluluwa mo, mamamatay yung katawan mo at ang kaluluwa mo gawa ng kasalanan. At ang Espiritu Santo ang magtatapon sa kaluluwa mo sa impyerno dahil hindi mo siya inibig ng higit sa lahat. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya at tagapagsalita ni Kristo para magpatotoo, ito nasasaad dito sa talata ng Acts chapter 1 verse 8. Sinabi ito ni Kristo na there is power, but there is power once you receive the Holy Spirit. You will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth. Honestly, si Kristo, bugtong na anak ng Espiritu Santo. At dahil kay Kristo, nakilala ko ng Espiritu Santo ang amang espiritual ng aking kaluluwa. Si Kristo ang naging daan, buhay, liwanag at katotohanan para yung aking kaluluwa ay muling ipanganak sa Espiritu at maging anak din ng banal na Espiritu. Honestly, ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo, ang siyang nagbigay sa akin ng karunungan at tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para magpahayag ng ebanghelyo niya, ng mensahe niya sa buong mundo para ipakilala na si Kristo ay anak niya. At ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay siya ring iisang Espiritu na nasa katawan ng buong sangkatauhan ay ang totoong nag-iisang Diyos na dapat sambahin ng buong sangkatauhan dito sa mundo. Dahil bawat katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At kapag hindi mo sinamba ang Espiritu Santo, hindi mo kinilala ang Espiritu Santo, ang iyong amang espiritual at Diyos na buhay na may gawa ng iyong katawan at kaluluwa, hindi ka rin kikilalanin ng Espiritu Santo sa araw ng paghuhukom. Yung mga talata kasi na binibigay din ni Kristo, yung mga parables, matalinhaga yan. Yung sinasabi ni Kristo na patungkol sa 10 babae, na 5 babaeng mga mangmang at 5 babaeng yung matatalino. Base sa kwento ni Kristo doon sa parables, merong isang lalaki na darating. Itong mga babae na to, 10 babae, may mga lampara yan. Yung mga babaeng matatalino, hindi lang sila may lampara, kundi meron din silang mga gaas na kung sakaling maubos na yung gaas doon sa kanilang lampara, pwede nilang salinan. So sila, makakapasok sila doon sa pupuntahan nila dahil handa sila. Yung mga mangmang na babae, ay yung mga babae na hindi nakaunawa sa mga salita ni Kristo. Na
ang nagbibigay ng buhay sa tao ay ang Espiritu ng Espiritu Santo. Kapag wala ng Espiritu ang katawan ng tao at namatay ang kaluluwa ng tao gawa ng kasalanan, kapag bumalik na yung kaluluwa niya doon sa banal na Espiritu para hukuman, walang chance ang mga mangmang na hindi nakinig sa mga salita ni Kristo, na hindi tumanggap sa banal na Espiritu na kanilang Diyos, na makapasok sa langit. Dahil sasabihin sa kanila ng banal na Espiritu, hindi ko kayo nakikilala. Dahil hindi nyo kinilala ang Espiritu Santo sa puso nyo, na siyang inyong Diyos, na parati nyong kasama, na lumikha sa sarili nyo, na nagbibigay ng buhay sa sarili nyo, kaya kayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Yung mga salita ni Kristo, honestly, yan yung binhi ng buhay. Itong mundo natin ginagalawan, ito yung taniman. Ang Panginoon, ang Holy Spirit, nung nagtanim siya ng kanyang binhi, yung kanyang mga salita, ang mission lang niyan ay para maglakbay sa espiritu at katotohanan. Yung mga espiritong masasama na napadpad dito sa mundo, galing yan kay Satanas, na naghasik ng kaguluhan at kadiliman. Yung mga masasamang to ay yung mga bulaang propeta na nangahas mangaral ang salita ng Diyos, na hindi naman nila tinanggap ang Espiritu Santo sa puso nila para maging kaisa ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos, ng Espiritu Santo lang ang sinasamba. Honestly, dito sa mundo natin ginagalawan, sinabi ni Kristo, mag-ingat ka sa mga bulaang propeta. Lalo na sa mga nakasuot na puti, na nakaabitong puti, sapagkat animo nga naman sila yung mga tupa, pero ang puso nila ay sa halimaw. Honestly, yung mga leaders ng Roman Catholic, mga nakasuot ng damit na puti. Pero, sila yung nanakop sa ating bansa. Sinakop tayo ng mga Espanyol, gawa ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. Sinikil ng mga Roman Catholic leaders ang kalayaan at kapayapaan sa ating bansa, at sila ang naghasik ng kaguluhan at kadiliman. Honestly, yung relihiyon ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay galing yun sa demonyong si Satanas. Hindi yun nagmula sa banal na Espiritu. Dahil yung ating lupa, yung ating bansa, nung nilikha ng Diyos ang mundo, yung bansa natin, ang totoong pangalan niya ay Maharlika. Binurayan ng mga magnanakaw. Ang magnanakaw ay iyang mga bulaang propeta na dumating sa ating bansa, yung Roman Catholic leaders nga, sina Ferdinand Magellan, na nagdala ng relihiyong Romano Katoliko. Kaya tayo sinakop ng mga Espanyol na silang mga bulaang propeta, yan ng Romano Katoliko. Honestly, hindi ikinalulugod ng Espiritu Santo, ng banal na Espiritu na nananahan sa ating katawan, na sumamba ka sa rebulto, santo-santo na Diyos-Diyosan, at iduluhin mo ang mga pari na iyong amang espiritual. Wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. At kung ang tao ay patuloy nilang iiduluhin yung mga bulaang propeta ng Romano Katoliko na nilang sa ating mga ninuno, na sumasamba sa mga rebulto, santo-santo Diyos-Diyosan, ang kanilang kaluluwa ay mananatili sa kadiliman. At kapag binawi na ng Espiritu Santo ang buhay na pinihiram sa kanila, walang puwang ang kanilang kaluluwa sa langit. Mapapagaya sila doon sa 5 babaeng mangmang na natiling tulog ang kanilang kaisipan at hindi nila tinanggap ang mga aral ni Kristo at ang biyaya ni Kristo na banal na Espiritu sa kanilang puso, na siyang kilalanin nila na kanilang amang espiritual at Diyos na may gawa ng buhay nila, na siyang lumikha sa kanila. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Sinabi ni Kristo na bago pa man dumating ang katapusan, mahahayag muna ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos, at iyon na ang katapusan. Sinabi ni Kristo na sa mga huling panahon, magkakaroon ng mga gera ang mga bawat bansa at ang bawat kaharian. Honestly, ang kaharian na sinasabi dito ni Kristo ay ang kaharian ng Diyos Ama at ang kaharian ng demonyong si Satanas. Maglalaban yan. Ang espiritu ng kabutihan at ang espiritu ng kasamaan.
Honestly, si Satanas ay dating anghel ng Espiritu Santo na nagmataas at nagmayabang sa Espiritu Santo dahil ang gusto ni Satanas siya yung kilalaning Diyos. Pero hindi si Satanas ang lumilikha sa ating mga tao kundi mismo ang Espiritu Santo. So ang Espiritu Santo ang Diyos na siyang totoo na nagbibigay ng buhay sa atin. Yung mga bulaang propeta tulad ng leaders ng Roman Catholic na napadpad sa ating bansa na nanilang sa ating mga ninuno, kung kaya tayo sinakop ng mga Espanyol, ay mga kampon sila ni Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito na hinihikayat ang mga tao na sumamba sa mga rebulto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Honestly, walang sino mang tao ang makapanlilin lang sa Espiritu Santo. Sinabi rin ni Kristo na magkakaroon ng mga kalamidad, ng mga tulad ng lindol, magkakaroon ng mga yung mga disaster kung saan saang lugar, at magkakaroon nga ng taggutom. Honestly, bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. Kahit pa anong lahi mo, anong kulay mo, maliit ka man o matangkad ka, honestly, pare-pareha sa templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At lahat tayong mga tao, tumanggap tayo sa Espiritu Santo ng kaluluwa. At ang kaluluwa ay yung totoong kawangis ng Diyos, Espiritu yun. Yun yung buhay na tinanggap ng lalaki at babae. Kaya ang tao ay nabuhay at umira dito sa mundo ay gawa ng Espiritu Santo. Maraming mga tao dito sa mundo ang naglalaban-laban dahil minsan sa tradisyon, sa kulay, sa lahi. Pero lahat tayo, pinahiram lang ng buhay ng Espiritu Santo. At lahat tayo mamamatay, nalilisan dito sa mundo dahil ang Espiritu Santo ang siyang Alpha at Omega. Siya yung may hawak ng buhay natin. Siya yung nagbibigay ng buhay sa atin. Nasa palad niya kung hanggang saan lang ang panahon na itatagal natin dito sa mundo. Dahil yung ating kaluluwa na siyang kawangis niya, na buhay na tinanggap ng lalaki at babae, na tinanggap nating mga tao, ay Espiritu yun. At yun, hindi yun mananaan sa katawan nating mga tao. Aalis yan sa ating katawan dahil Espiritu yun na babalik sa Espiritu ng Diyos para humarap sa paghuhukom. Kung hindi ka naging kaisa ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos, na ang Espiritu Santo ang sinasamba mo, dapat mong sambahin, hindi ka nagpuri sa Espiritu Santo, honestly, hindi ka magiging kapatid ni Kristo sa Espiritu. At hindi ka magiging kaisa ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos. Kaya kapag lumisan ka na dito sa mundo at humarap na ang kaluluwa mo sa banal na Espiritu sa paghuhukom, hindi ka magiging handa. At sasabihin sa iyo ng banal na Espiritu na talagang-talaga hindi kita nakikilala. So, yun yung masaklap sa isang tao kapag ang kanyang kaluluwa ay humarap na sa paghuhukom. At sinabi sa kanya mismo ng Espiritu Santo na hindi kita nakikilala. Umalis ka sa aking harapan. Dahil hindi mo kinilala ang Espiritu Santo ang iyong Diyos Ama, hindi ka rin kikilalanin ng Espiritu Santo. Kaya ito yung nasasa din sa banal na kasulatan, kung anong itinanim mo, ay siya ring aanihin mo. Kung hindi mo inibig ang Espiritu Santo ng higit sa lahat, nilapastangan mo ang Espiritu Santo dahil mas gusto mo yung tawag ng mga kamunduhan at kalaswan dito sa mundo, binabi mo yung kanyang sagradong tahanan, hindi mo siya iginalang sa iyong katawan at hindi mo siya pinaglingkuran, honestly, yun yung aanihin mo rin sa araw ng paghuhukom. Hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo at hindi ka rin kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya sa Espiritu, na kapatid ni Kristo sa Espiritu. Kaya laking pagkawasak at pagkasira mo. Dito sa mundo, maraming mga bulaang propeta, halos lahat ng relihiyon dito sa mundo, hindi sila naging kaisa ni Kristo. Ginagamit nila ang pangalan ni Kristo sa kasinungalingan. Dahil hindi nila hinihikayat ang mga tao na ibigin ang Espiritu Santo ng higit sa lahat, na siyang kilalaning Diyos Ama na may gawa ng buhay ng tao. Tanging kay Kristo mo lang yung masusumpungan. Dahil mismo ang Espiritu Santo rin ang magpapakilala sa iyo, sa sarili mo, na ikaw ay anak niya, dahil ang iyong katawan ay sagradong tahanan niya at ang may hawak ng buhay mo ay mismong siya, ang Espiritu Santo. Dahil yung kaluluwa mo ay nagmula sa Kanya.
Honestly, si Kristo ay buhay at nasa kaanyuan siya ng Espiritu katulad ng Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo, ang sino mang naniniwala sa akin ay naniniwala rin sa Ama. At ang sino mang naniniwala sa akin, ako at ang Ama ay mananahan din sa Kanya. Kaya ang Espiritu Santo, ipinapahayag ko na siyang Ama ni Kristo at ipinapahayag ko rin si Kristo na siya yung Jesucristo, na siya yung bugtong na anak ng Espiritu Santo. Dahil si Kristo, nung siya naririto pa sa lupa, at ang Espiritu Santo ay parati ring magkasama. Dahil yung katawan ni Kristo, sagradong tahanan niya ng banal na Espiritu, na siyang winasak at pinapaghirap, na ipinako sa krus ng mga pari. Ipinapako ng mga pari sa krus. Dahil hindi nila matanggap ang katotohanan na si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos. Honestly, si Kristo ay Espiritu. At ang Espiritu ay Diyos. Si Kristo ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria. Para maging daan, buhay, liwanag at katotohanan. Para muling mabuhay ang ating kaluluwa na makalaya sa kasalanan. Kung tatanggapin natin sa puso natin ng Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan ng ating Diyos at ang mga espiritual na nagbibigay ng buhay sa atin. Pero kung ang iiduluhin mo yung mga punong ministro dito, na kung sino-sino nagkalat dito sa mundo, na naglalaban-laban sila at nagpapagalingan kung sino ang totoong iglesia ng Diyos, sinasabi ko sa inyo, ang totoong iglesia ng Diyos ay ang Espiritu Santo ang sinasamba at iniibig ng higit sa lahat. Yan yung totoong iglesia na itinuro ni Kristo. Yung iglesia ni Manalo, kasi si Manalo, ginagamit din niya ang pangalan ni Kristo. Sinasabi niya, iglesia ni Kristo yon. Pero hindi yung iglesia ni Kristo, dahil ang iglesia ni Kristo ang sinasambay ang Espiritu Santo. Yung iglesia ni Manalo yon. Kasi katuruan ni Manalo ang pinaniniwalaan ng mga tao doon, ng mga miyembro ng iglesia ni Kristo. Ang katuruan nila hindi nanggaling sa banal na Espiritu na nananahan sa katawan ni Kristo, kundi nanggaling kay Manalo. So, binago ni Manalo yung katuruan. Sa katuruan ng iglesia ni Manalo, na ginamit yung pangalan ni Kristo, sinasabi nila na si Kristo ay tao lang. Honestly, si Kristo ay Espiritu. Anak siya ng banal na Espiritu, kaya si Kristo ay Diyos dahil siya ay Espiritu. Ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo, na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria. Yang si Eli Soriano, hindi rin yan sugo ng banal na Espiritu. Nangahas din lang yung mangaral ng salita ng Diyos na hindi din niya tinanggap ang Espiritu Santo at hindi rin siya pinahintulutan ng Espiritu Santo dahil kung siya ay naging kaisa ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos, sana hinihikayat din niya ang mga tao na sambahin at ibigin ng Espiritu Santo ng higit sa lahat dahil iyon ang totoong iglesia na itinatag ni Kristo. Ang sambahin sa ating katawan, ang Espiritu Santo na siyang ating Diyos dahil ang Espiritu Santo ang may gawa ng ating buhay dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao. Yang si Kibuloy ganun din. Si Kibuloy ay isa ring bulaang propeta na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na Espiritu. Sinabi ni Kibuloy na ipinamana raw sa kanya ng Diyos Ama ang sanlibutan at sinabi niya na ang kaluluwa nating mga tao ay pag-aari niya. Honestly, si Kibuloy, sinungaling din, bula ang propeta siya dahil hindi niya nauunawaan ng kanya sinasabi na kahit yung sarili niya, hindi niya kayang lumikha ng sarili niyang katawan at kaluluwa. Ang Espiritu Santo ang lumikha sa kanya ng kanyang katawan at kaluluwa at ang Espiritu Santo rin ang nagbibigay ng buhay kay Kibuloy. Honestly, maraming mga bulaang propeta dito na ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu ng mga sinungaling na hindi mismong siya ang ipinakikilala na siyang amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Kristo. Bagkus itong mga bulaang propeta nito, ginawa nilang negosyo ang relihiyon. Ang ginawa ng mga to ay nangihingi din sila ng pera. Si Kristo, nung nangangaral si Kristo, kung pag-aaralan mo ang Biblia, hindi si Kristo nanghihingi ng pera nung nangangaral siya. Ang gusto ni Kristo,
tanggapin mo ang kanyang biyaya, ang Espiritu Santo. Nakilalanin mo sa iyong puso, isipan, at sa iyong kaluluwa ng Espiritu Santo ang iyong Diyos Ama na siyang may gawa ng buhay mo para maging kaisa ka ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos. Yung mga relihiyon dito ng El Shaddai, relihiyon ng Jehovah Witness, ng Islam, lahat ng relihiyon dito, honestly, hindi sila naging kaisa ni Kristo. Ng Espiritu Santo ang sinasamba na siyang totoong nag-iisang Diyos. Para maging kaisa ka ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos, kailangan mong sambahin, ibigin, purihin, at igalang ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan mo. Dapat hindi ka gagawa ng kasalanan laban sa Espiritu Santo. Pero dito sa mundo natin ginagalawan, maraming tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at mas inibig nila ang pera at ang sarili nila. Tulad ng mga punong ministro na to, na binanggit ko, sina Kibuloy, yung sina Manalo, yung si Eli Soriano, nagtatagisan sila eh. Kahit yung Romano Katoliko, ganun din. Inidolo lang sarili nila, tawagin silang father. So yung mga tao, sa halip na ang sambahin nila ay ang Espiritu Santo, itong mga miyembro nila, iniidolo yung kanilang mga punong ministro. Which is mga bula ang propeta sila. Honestly, si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para maligtas ang iyong kaluluwa. Dahil kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo kay Kristo, magiging kaisa ka ni Kristo. Yung katawan mo, magiging sagradong tahanan din ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang sasambahin mo at kikilalanin mong iyong Diyos na siyang buhay na nagbibigay ng buhay sa sarili mo. Hindi ka pupunta sa kung saan ang relihiyon para hanapin mo yung totoong relihiyon. Dahil sinabi nga ni Kristo, templo ng Diyos ang katawan ng tao. So ang totoong iglesia ng Diyos ay ang ating katawan. Bawat katawan natin ay churches of God. Dapat sa ating katawan natin sambahin ang Diyos dahil ang presensya ng Espiritu ng Diyos ay nananahan sa ating katawan. Hindi dun sa mga gusali na kung ano-anong relihiyon. Kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Honestly, kapag ang tao hindi yan nagsisi, hindi yan tumalikod sa paggawa ng masama, hindi nila sinamba ang Espiritu Santo, honestly, kapag namatay na ang tao dito sa mundo, walang puwang sa langit ang kaluluwa nila. Mas maraming kaluluwa ang pumupunta sa impyerno kaysa sa nakakapasok sa langit. Bilang lang ang nakakapasok sa langit. Yun lang mga naging kaysa ni Kristo. Sinabi ni Kristo, only those people who believe in Him and who follow Him na nag-obey doon sa Ama niya. Kaya sinabi ni Kristo, not all people calling me Lord, Lord will be saved, but only those people who obey my Father in heaven. Kasi yung kanyang Ama ay ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo. Ako, ang sinasamba ko, ay ang Espiritu Santo rin na nananahan sa aking katawan. Si Kristo at ako, pinag-isa ng Espiritu Santo na maging sugo niya. Ng Espiritu Santo na magpahayag ng katotohanan na ang Espiritu Santo lang ang totoong Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. At dapat ang Espiritu Santo lang ang sambahin, ibigin, purihin at paglingkuran. At hindi nyo dapat iduluhin yung mga bulaang propeta dito, yung pangalan ng inyong mga ministro, dahil yung kanilang mga katuruan nanggaling yan sa kanila. Hindi nanggaling sa banal na Espiritu na siyang nagmula kay Kristo. Dahil hindi tinanggap ng mga bulaang propeta na to ang Espiritu Santo na kanilang Diyos. Ginagamit nila ang pangalan ng Diyos sa kasinungalingan para manlinlang ng tao, para pagkakitaan nila ang kanilang relihiyon. Kaya maraming mga relihiyon dito, honestly, which is pinahayag ko rin dito sa aklat na to, na maraming mga relihiyon dito ay hindi nagpupuri sa Diyos, kundi nagpupuri kay Satanas. Dahil ang layunin nila manlinlang ng mga tao, na iduluhin sila, yung mga punong ministro, para pagkakitaan nila ang relihiyon. Kaya maraming mga relihiyon dito, yung mga punong ministro, yumayaman sila, dahil ginagamit nilang negosyo ang relihiyon. Yan ang katotohanan. Pero ni isa, wala silang nahuling kaluluwa. Marami silang kaluluwa na iniligaw ng landas. Dahil bawat mga relihiyon dito,
na nagtatagisan tulad ng kay Manalo, kay Kibuloy, o kaya kay Eli Soriano, yung mga miyembro ng mga yan naglalaban-laban. Gawa ng relihiyon, gawa ng kanilang mga idols na mga ministro. So yung mga yan, hindi talaga sila naging kaisa ni Kristo. Dahil kung ikaw ay naging kaisa ni Kristo, hihikayatin mo ang mga tao na ang sambahin mo lang ang Espiritu Santo, hindi ka manghihingi ng pera katulad ni Kristo. Ang layunin mo ay tanggapin ng mga tao sa puso nila yung Espiritu Santo na biyaya mo. Natanggapin nila sa puso nila ng Espiritu ang Espiritu Santo na nasa kanilang katawan ang totoong Diyos na buhay na may gawa ng buhay nila para yung kaluluwa nila ay maligtas na makapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Ito yung mission ko. Kaya ako nakagawa ng aklat na to ay dahil tinawag din ako ng banal na Espiritu. Ng Espiritu Santo na nasa aking katawan na gumawa ng aklat na to para ipakilala siya at ipahayag sa buong mundo na siya lang ang nag-iisang Espiritu at Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatawan dahil templo ng Espiritu Santo ang bawat katawan nating mga tao. At tayo ay narito na sa huling panahon. Yung mga sinasabi ni Kristo na propesiya patungkol sa kanong magaganap sa ating mundo ay nagaganap na sa mundo nating ginagalawan. Nariyan yung mga sakuna, yung mga lindol, yung mga peste, yung mga bansa naglalaban-laban, ay nangyayari sa panahon nating kasalukuyan. Pero gusto kong sabihin sa inyo na lahat ng to, hindi to magtatapos dahil yan, honestly, ay kasama sa propesiya ni Kristo na magaganap po na yan. Pero sinabi ni Kristo, huwag kang mabahala dahil ang lahat ng ito ay mangyayari at ito ay pasimula lang ng paghihirap ng mga tao. Dahil yung mga tao nga, maraming naligaw ng landas, gawa ng mga relihiyon. Naglaban-laban ng mga bawat relihiyon. Ang mga tao, naglaban-laban din ng mga bawat tao, gawa ng relihiyon. Honestly, ang relihiyong Islam, dinala yan ng mga malalayag noon na pumupunta noon sa atin. Dahil yung ating pangalan, ating bansa noong unang panahon, Maharlika. So, naging tanyag yung ating bansa at yung mga manlalayag na pumupunta nun sa ating bansa para makipagpalit-kalakal, kasi nung unang panahon ang tawag sa pakikipagpalit-kalakal ay barter. Yung mga tao na pumupunta nun sa ating bansa, may mga kasama silang misyonero ng Islam kung kaya nagkaroon ng relihiyong Islam sa ating bansa. At si Ferdinand Magellan naman na nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. Gawa ng dalawang relihiyon na to, nagulo rin ang ating bansa. Ang mga tao ay naglaban-laban gawa ng relihiyon. Naligaw ng landas ang kaluluwa ng mga tao sa ating bansa gawa ng relihiyon. Ang mga tao hindi nagmahalan, hindi sila nagpahalaga sa bawat isa dahil nga gawa ng mga relihiyon na to. Hindi nila naunawaan nang may hawak ng buhay nating mga tao ay ang Espiritu Santo lang. Ang Espiritu Santo ang magbubuklod sa bawat tao na maging kapatid ni Kristo sa Espiritu at anak ng Diyos. Ngayon, kung iibigin mo yung mga relihiyon na nagkalat dito sa mundo at hindi mo iibigin sa katawan mo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay mo, yun ang malaki mong pagkakamali. Dahil sa oras na lumisan ka na dito sa mundo, yung relihiyon na iniidolo mo dito sa lupa, yung mga punong ministro na iniidolo mo dito sa lupa, hindi kanila maliligtas. Kasama kanila na mapupunta sa impyerno. Dahil katulad ka ng mga tao na walang pag-ibig sa Espiritu Santo. Na yung mga punong ministro na nagkalat dito sa mundo. Honestly, maraming mga bulang propeta nagkalat dito sa mundo. Ginagamit talaga nila ang pangalan ng Diyos para gawin nilang negosyo. Kaya maraming pagdami ng kanilang miyembro, pagdami ng kanilang mahuhututan, nahihingan nila ng pera. Kaya maraming mga punong ministro ang yumayaman. Dahil ang ginagamit ng mga tao na to ay ang salita ng Diyos. Dahil kinukuha nila, ninanakaw nila ang mga aral dyan sa Biblia. Inuulit din nila. Pero hindi nila ibinabahagi ang katotohanan na ang totoong nag-iisang Diyos na dapat mo lang sambahin ay ang Espiritu Santo. Honestly, ang mga tao na nagtatanim ng kayamanan sa langit, ang misyon nila manghuli ng kaluluwa ng tao.
Dahil bawat kaluluwa na magre-repent at magbabalik sa Espiritu Santo, nasasampalataya at iibig sa Espiritu Santo ng higit sa lahat, kagalakan yan sa langit. So ako, ang layunin ko, hulihin ko yung mga bawat kaluluwa ng bawat tao. Natanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na ang Espiritu Santo na nasa katawan nating mga tao, ang totoong Diyos na may gawa ng buhay natin. At para maligtas ang kaluluwa natin, kailangan nating sambahin ang Espiritu Santo na nasa ating katawan na siyang ating Diyos at amang espiritual ng ating kaluluwa para maging kaisa tayo ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos. Honestly, walang relihiyon dito sa mundo, walang mga punong ministro dito sa mundo ang makakapagligtas sa kaluluwa ng sinumang tao, kundi tanging si Kristo lang. Si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang kaluluwa mo ay maligtas at maging kaisa ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos, na ang sinasamba ay ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!